Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Addie. So for today's video, pag-usapan natin yung nangyari sa isang kabayan natin na papunta sana ng Canada, pero binawian siya ng buhay sa isa sa mga flight niya kasi may layover siya sa Taiwan ata yun before proceeding to Canada. Pero doon pa lang inatake na siya at binawian ng buhay. At kami po ay nakikiramay sa pamilya. Napapanahon ang usaping ito kasi dito papasok ang kahalagahan ng travel insurance. Alam ko ang travel insurance ay hindi mandatory, ito ay optional. Pero sa mga sakunang mangyayari na hindi natin control, nakakatulong talaga ang travel insurance. Pag-usapan natin. Details coming right up. So kung dati sa kasagsagan ng pandemic, ang Philippine government ay nire-require talaga ang travel insurance. Naging mandatory ito at some point. Pero inalis din ito lalong-lalo na nung na-lift na ang protocol for COVID-19. So, naging optional ito sa mga biyahero kapag pupunta man ng Pilipinas or paalis. May mga iilang-ilang bansa na nagre-require talaga ng travel insurance, lalong-lalo na kung holder ka ng tourist visa. Kasi nga ayaw nilang maging public charge ka sa isang bansa na pupunta ka doon at wala kang pera for emergency. Kaya, nagiging mandatory ng ibang bansa ang travel insurance. Dito sa Pilipinas, hindi siya mandatory. Ito ay optional, but I highly suggest that you guys purchase it kung afford naman. So, ito nga yung nangyari kay tatay. Papunta na sana siya ng Canada kasi nag-grant na yung super visa ata yun. Ito yung type of visa na pinetition siya ng anak niya para magkakasama na sila. So, I don't know what went wrong sa flight niya, ba't siya inatake siguro, excitement and stuff, hindi natin alam. Pero yun na nga, from Philippines to Taiwan, doon inatake si tatay at binawian rin ng buhay. Ngayon, nagkakaproblema ang pamilya dahil nga medyo may kamahalan yung pag-ship ng bangkay ni tatay papunta ng Pilipinas. So kung may travel insurance, covered yan. Kasi may mga travel insurance na may specific coverage at pwede mo din yan dagdagan ng coverage. Kasi kung bibili ka, may check ka doon ng mga box kung alin yung gusto mong i-cover or there's a specific price na ito yung coverage ng travel insurance mo. Yung mga airline nag-o-offer ng mga travel insurance. Kung dito naman sa Pilipinas, may BDO, may AXA, may Sun Life, pwede kayong mag-avail ng travel insurance. Importante talaga, lalong-lalo na doon sa ating mga seniors na bumabiyahe pa. I think si tatay is on his 60s, early 70s. At nakakalungkot dahil they can finally be reunited as family at ganito pa ang nangyari. So, eto yung naging storya ni tatay na binawian ng buhay na patungo sa Canada. Isang Pinoy na may Canadian Super Visa ang na-stroke sa eroplano habang papunta ng Canada. Naiipit po ngayon ang pamilya sa Taiwan matapos pumanaw ang kababayan, kaya tumihingi sila ng tulong sa mga kapwa Pilipino sa Canada. Narito ang report. Mula sa paliparan sa Maynila, lumipad si Arturo Cervantes papuntang Canada noong Lunes. Kaka-aproba lamang ng kanyang Canadian Super Visa, kaya excited ang pamilya sa kanyang pagdating. Ang Super Visa ay isang klase ng visa sa Canada na ibinibigay sa magulang ng mga kwalipikadong Filipino-Canadian. Pero sa kasamaang palad, habang sakay ng eroplano papuntang Taiwan para sa kanyang layover, biglang nakaranas ng stroke si Tatay Arturo. Palapag na po kasi sila ng Taiwan nung mga 30 minutes na lang daw po. Tapos minadali na lang daw po nung piloto kasi emergency nga po. Kailangan na ibaba yung tatay ko para madala sa ospital. Pag-operate po ng tatay ko.
Ang pangarap na magkasama-sama ang pamilya sa Canada bigla na ngayong naglaho. Na-comatose si Cervantes ng 2 araw dahil sa brain hemorrhage ayon sa mga doktor. Agad na nagtungo ang anak at Filipina-Canadian na si Kea Encinares sa Taiwan. Pero noong Huwebes, binawian na rin ng buhay si Tatay Arturo sa Landseed International Hospital. Ang hirap po kasi ang tagal ko pong hinintay yung tatay ko tapos ganito lang po nangyari. Gusto ko pa daw pumabutan, pumunta na daw po agad ako kasi in few days daw po ba din ang umibap yung tatay. Pwede pong hindi ko siya abutan. Ang problema ngayon ng pamilya ay kung paano ililipad pabalik ng Pilipinas si Tatay Arturo dahil labis na napakamahal ang pag-uwi ng labi ng kababayan na sana'y nakasama man lang ng pamilya dito sa Canada. Dito pumapasok ang kahalagahan ng mga travel insurance lalo na kung ang bumabiyahe ay may edad na. Nagtulong-tulong man ang magkakapatid, kaibigan at kamag-anak, hindi pa rin sapat para mailipad si Tatay Arturo sa Pilipinas at maihatid ng mapayapa sa kanyang huling hantungan. Sa mga kababayan anila sa Canada na nais silang tulungan, may GoFundMe page kung saan maaaring ipahatid ang pinansyal na tulong at gaano man ang halaga, malaki ang pasasalamat ng pamilyang nagluluksa rin ngayon. Kaya humingi po kami ng tulong sa Philippine Embassy. Pwedeng tulungan po kami maiuwi yung tatay ko sa Pilipinas. Hindi po namin kaya. Ang hirap po. Napakabait po ng tatay. Nakipag-ugnayan at ipinaalam ng Omni News sa Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan ang nangyari kay Arturo. Ang MECO ay ang opisina ng gobyerno ng Pilipinas doon. Kinumpirma ng pamilya Cervantes na natanggap ng MECO ang komunikasyon ng Omni News. Humiling kami ng isang panayam ngunit walang sagot mula sa ahensya. Ayon kay Encinares, tutulong nila ang MECO sa pagproseso ng mga rekwisito at dokumento para maibalik sa Pilipinas ang kanilang ama. Pero walang pinansyal na maitutulong ang ahensya dahil hindi naman daw OFW ang kababayang si Arturo. At yun na nga ang nangyari, kabayan, at sana matulungan talaga sila para maiuwi yung bangkay ni tatay dito sa Pilipinas at nang mabigyan ng maayos na burol bago man lang siya ilibing sa kanyang huling hantungan. Kasi gaya nga ng sabi ng balita, hindi sila matulungan kasi si tatay hindi siya OFW. Unfortunately, si tatay, he's going to Canada and going to be an immigrant in Canada. Kaya yun nga, nagkakaproblema silang iuwi yung bangkay niya sa Pilipinas kasi medyo may kamahalan. Hindi naman nila dinisclose kung magkano yun, pero nag-aambag-ambag yung pamilya para mabuo nila yung pera na kailangan nila at nang maiuwi si tatay at mabigyan ng burol. So, gaya ng sabi ko, kabayan, travel insurance is very relevant when you are traveling. Kung afford mo namang kumuha ng travel insurance, do so. Kasi ako guilty din dyan kasi minsan kapag bumabiyahe kami, hindi kami kumukuha ng travel insurance. So it's an eye-opening sa ating mga traveler na mag-set aside talaga ng pera for travel insurance kasi malaking tulong siya. Gagawa tayo ng separate na video on what entails with travel insurance. Ano yung mga coverage, ano yung pwede nyong idagdag, mga add-ons sa travel insurance ninyo, at magkano naman yung babayaran mo. Hindi siya kamahalan, hindi kagaya ng ticket mo, but the coverage will save your life in the long run. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari sa atin. Kaya it's better that we are well prepared. I'm not saying anything bad about the family kasi hindi naman nila pinlano ito. They're very excited talaga to be reunited. So, I feel bad na they are on the grieving stage pero hindi pa nila makakasama yung papa nila kasi nga hindi pa siya ma-release sa ospital kasi kailangan nilang bayaran. So, I really hope and pray that the family could
come up with the money that they really need para makauwi na si tatay dito sa Pilipinas at nang makasama na nila hanggang sa maihatid sa huling hantungan. So gaya ng sabi ko kabayan, travel insurance is very important. This is also an eye-opening to me kapag nag-travel kami ng asawa ko, especially local flights. Hindi naman talaga siya kamahalan, nasa 300, 400 pesos. But it could save you from any accidents or emergency that you might encounter when you are traveling. So, mas better na yung prepared ka talaga. At kung may plano ka na talagang babiyahe, paglaanan na yun ng pera para, may peace of mind ka when you are traveling na kahit anong mangyari, covered ka. So, pag-isipan mo yan, kabayan, kung ikaw ay babiyahe, alam ko, may mga hesitation sa pagbili ng travel insurance kasi may ibang travel insurance talaga na hindi siya maganda. Kaya piliin nyo din kung ano yung travel insurance na kukunin ninyo kasi hindi naman lahat maganda yung offer. Piliin nyo, mag-research kayo or mag-ask kayo from friends and family who's been traveling frequently, baka may ma-recommend sila na company na pwede nyong gamitin when you purchase your ticket. Kasi maganda talaga yun, kabayan, na meron kang travel insurance. Again, I am not promoting any company or I don't get any commission from any travel insurance company. This is just pure awareness kasi nga may nangyari at it would have been better kung may travel insurance sila at hindi sila nagkakaproblema ngayon. Gaya ng sabi ko, I am not downing the family on what they are going through right now, but this is really an eye-opening to each and every traveler when you are traveling kasi nga, hindi natin hawak yung mga pangyayari sa ating paligid kapag bumabiyahe and it's better that we are well prepared when traveling para mas smooth at may peace of mind ka kung saan ka man pupunta. So, I hope, kabayan, maging reminder ito sa inyo or maging heads up ito sa inyo kapag kayo ay bumabiyahe sa karanasan na nangyari kay tatay. Then again, from the Eaton Squad family, condolences to your family, ma'am, at sana makasama nyo na yung papa nyo na makauwi sa Pilipinas at makasama siya hanggang sa maihatid siya sa kanyang huling hantungan. So ito po ang ating latest travel update. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eaton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang po mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli, kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyahe papuntang Pilipinas man ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.